Yo mga pare ko, hindi pa nga natatapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa Doha Pocket Tournament, pero wag ka, mas matindi ang makakalaban nila ngayon. Ang kupunin ng Egypt, kaano nga ba kalakas ang Egypt at kayanin kaya ng Gilas Pilipinas ang napakatatangkad ng mga players nila? At eto pa, may balita tayo patungkol sa nangyari sa Gilas Pilipinas kontra sa team ng Lebanon. Pero bago natin ipagpatuloy lahat ng yan, like mo muna ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Huwag na nga natin patagalin pa. Eto na, magkakabakbakan na ang Gilas Pilipinas versus team ng Egypt. Ikatlong laban nga ng Gilas Pilipinas sa Doha Pocket Tournament. Unang laban ng Gilas Pilipinas ay naisalba pa nila sa dying minutes ng laro Never Say Die kontra sa team ng Qatar, pero hindi na sila nakalusot kontra sa team ng Lebanon. Kaya naman ay sobrang himbing na naman ang dulog ni Wael Arakji, ang binansagan daw ng pinakamalapit na gwardiya sa buong Asya. Nung say mo dito, mag-comment ka dyan sa ibaba. Huwag na nga natin patagalin pa dahil marami kang dapat malaman patungkol sa Gilas Pilipinas versus Egypt. Anong oras nga ba magkakabakbakan ng Egypt at ang Gilas? Mamaya na yan, 1:00 ng madaling araw, kaya huwag ka na matulog at magkape ka na ng 10 beses. Kung ang team ng Lebanon ay mayroong ex-NBA player na si Mahjong at hindi nga ito mapigilan ni Junmar Fajardo at ng kahit sinong sentro ng Gilas Pilipinas, itong Egypt naman ay nagtatangkaran rin talaga. Mas matangkad pa kay Mahjong ang sentro ng team ng Lebanon. Napakatatangkad ng Egypt, kayanin kaya ng Gilas Pilipinas sa paint itong mga players na to. Kailangan talaga na uminom na ng cobra ni Fajardo. Samantala, patungkol naman kay Coach Tim Cone ay talaga hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari nga. Kitang-kita naman sa mukha ni Coach Tim Cone sa mga huling minuto ng laro na talagang nagulat at natambakan nga sila. Walang na-score ang Gilas Pilipinas sa fourth quarter mga pare ko, kaya tayo natalo. Akala nga natin sa third quarter at sa pagsisimula ng fourth quarter ay makakahabol na ang Gilas Pilipinas at makakalamang na. Yun nga lang, nag-joke tayo mga pare ko, hindi natin naituloy ang comeback ng Gilas. Kagaya nung nangyari sa Qatar, naituloy natin. Pero this time, napigilan tayo ng Lebanon. Pero good news pa rin mga pare ko dahil hindi pa nga huli o tapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas. Kung matatalo natin ang team ng Egypt mga pare ko, mareredeem natin ang ating pagkatalo mula sa team ng Lebanon dahil tinalo naman ang kupunan ng Egypt ang Lebanon. Pero wag ka, nangangahulugan nga lang na kung tinalo ng team ng Egypt ang team ng Lebanon, di hamak na mas malakas ang kupunan ng Egypt at mas marami silang matatangkad. Napanood yung laban ng Egypt versus Lebanon. Talagang dinomina ng Egypt ang paint mga pare kay kontra sa team ng Lebanon, samantala tayo ay kinain-kain lang tayo sa ilalim. Kailangan talaga natin ng pwersa sa ilalim. Putas na putas mga pare ko yung paint ng Gilas Pilipinas. Dito na natin masasabi na talagang malaki ang naiambag ng ating 7'3" center na si Kai Sotto. Yun nga lang, injured. Kailangan talaga na magsilbi pa ng mga local players sa ating squad at mag-step up nga sila. Hindi natin makakaya kung si Justin Brownlee lang ang gagawa para sa Gilas Pilipinas. Kagaya ng ginawa ng Gilas kontra sa Qatar, nag-contribute lahat. Pero dito sa team ng Lebanon, si Justin Brownlee nga lang ang gumagawa. Halos kalahati o 3/4 ng mga puntos ng Gilas Pilipinas nagmumula kay Justin Brownlee. Ang mga local players natin ay parang natulog at meron man jetlag mga pare ko, mukhang nahilo nung matrap sila sa elevator. Anong say mo dito sa mangyayari bakbakan mamaya sa Gilas Pilipinas versus Egypt? Ito ay ikatlong laban ng Gilas Pilipinas. Supportahan natin mga pare ko yung Gilas at huwag natin i-bash. Mahirap rin kasi talaga naging sitwasyon ng Gilas Pilipinas. Biruin mo naman, 2 laro sa 24 hours at hindi nga sila nakatulog na mahimbing. At malamang hindi pa sila nakakapagpahinga na maayos at bakbakan na naman kaagad. Pero sana this time kontra Egypt ay nakapagpahinga na sila na maayos. Pero hindi pa rin ito rason sa pagkatalo dahil talagang kaya-kaya naman natin sana manalo. Talagang nag-joke lang tayo sa fourth quarter. Anong say mo dito? Magkomento ka lang dyan sa ibaba. Huwag mo kakalimutan like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat.